rock of our salvation, let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with song of praise. For the Lord is great God and great King above all. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay, Lord God. Salamat, Lord God, sa buong isang taong, Lord God, sa buong isang araw, sa buong week, Panginoon, na iningatan mo at ginabayan mo ang iyong mga anak, Lord God. Tunay nga na ipahayag mo sa kanila ang iyong sarili, Lord God, sa pag-iingat mo sa amin, Lord God, sa paggabay mo sa amin, Panginoon, sa pagbibigay mo ng knowledge and wisdom, Lord God, sa amin, Lord God, para sa tatahakin namin, Panginoon, ng mga trials sa aming buhay, Lord God. Salamat sa iyo dahil ikaw ay makapangyarihan, Panginoon. Ikaw ay banal, Panginoon. Ikaw ay mahabagin, Lord God, sa aming mga kasalanan na nagagawa namin, Panginoon. Kami ay iyong pinapatawad, Lord God. Salamat sa araw nito, Panginoon, na ang bawat isa ay naririto, Lord God, at handang ialay ang kanilang mga oras para mabigyan ka ng kapasalamatan at kapurihan, Panginoon, sa araw nito. We pray, Lord God, na samahan mo kami ng iyong mga anghel, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay isama mo sa aming pagpupuri sa iyo, Lord God. Isama mo na sa aming pag-aawitan sa iyo, Panginoon, na maramdaman namin ng iyong presensya, Panginoon, ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord God, kung dahil wala ka sa buhay namin, Panginoon, wala kami rito, Panginoon. Hindi namin nararanasan ang saya, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, dahil nasa amin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil naranasan namin ang kaligtasan, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Lord God. We pray, Lord God, na samahan mo kami sa praise and worship team, Panginoon, na maihayag ka sa aming mga awitin, Panginoon. We pray, Lord God, na ang bawat isa ay maging instrumento mo, Panginoon, para maranasan ng bawat isa ang kapayapaan, Lord God, na nanggagaling sa iyo. We pray, Lord God, sa magbabahagi ng iyong salita, i-bless mo ang kanyang buhay. Patuloy mong ingatan siya, Panginoon, at gabayan, Lord God, dahil kung sino ang ginagamit mo, Panginoon, yun ang tinitira ng kaaway, Panginoon. We pray, Lord God, na manaig pa rin, Panginoon, ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon. We pray po, Panginoon, sa araw nito, sa mga congregation, Lord God, na dadating pa, Panginoon, ingat at gabayan mo sila, Lord God, at lahat ng mga hahadlang sa pagpunta nila sa simbahan, Lord God, in Jesus' name, walang karapatan ng dyablo na mahadlangan ang pagdalo nila sa simbahan, Lord God. We pray, Lord God, na samahan mo rin kami, Panginoon, hanggang sa pagtatapos ng aming pananambahan, Panginoon. Ikaw lamang mapapurihan at pasalamatan sa tanging pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa Lucas 1, verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tunay na walang imposible sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Hallelujah. Kaya purihin at awitan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Hallelujah. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay,
iyo namin makakamit ang kaligtasan, ang kaligayahan. Hallelujah. Hindi kami magtatakot, Panginoon, dahil ikaw ang aming kasama. Yes, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog na siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Minsan pa, hallelujah. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog na siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Sapa, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa amin, Jesus. Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga walang hanggan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Kaya ikaw ay aming itataas sa araw nito. Yes, Jesus, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog din siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Sapa, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Yes, Jesus. Praise your name on high, O God. Hallelujah. Patuloy po natin na awitan ng ating Panginoon. Yes, Jesus. Ito nga, ikaw lamang, Panginoon, ang napakabuti sa aming buhay, O God. Kaya kami ay naririto, Lord God, para itaas ka, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Dumin po natin ang presensya ng Panginoon sa araw nito. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos,
Hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha'i luluwang hatiin ka, Jesus. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Jesus. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Jesus, palakapakan po natin ang ating Diyos ng buhay. Hallelujah. To God be the glory. Amen and amen. Magandang umaga po. Maaari po ba tayong tumayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts 2, verses 42 to 47. O sa Tagalog, Gawa 2, 42 to 47. 42. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuturang na para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilahan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Salamat sa pagbabasa. Good morning po sa ating lahat. Isa pong masayang linggo sa ating lahat. Isa pong karangalan muling tumayo sa inyong harapan para makapagbahagi po muli ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin sandali. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa pag-iingat po sa amin. Mula kaninang umaga sa aming pag-isip nga sa mga oras na ito, Panginoon. Napakabuti mo. Ikaw lang nakapagbibigay sa amin, God, ng kalakasan. Bibigay sa amin ng grasya at biyaya araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa hininga, sa buhay na patuloy mo sinusustain everyday. Dalangin ko nga, Panginoon, sa pagsimula ng aming pagbabahagi ng Ebanghelyo, na Panginoon, ikaw nga, God, ang patuloy na maging sentro ng gawain ito. Ang salita mo, Panginoon, ay tumubo sa patabang lupa. Ito, Panginoon, ay magtumimo sa puso't isipan. Mamunga pa ng maraming beses. Panginoon, ay maging kapakinabangan, God, sa mga makakapakinig dito. At ito, Panginoon, ay makakatulong din, Panginoon, para sa mga taong nagnanais na ikaw ay masumpungan. Salamat po sa araw nito. Bless mo, maging yung likod, Panginoon. Tago mo ako sa iyong likuran. Ikaw nga agad ang maging kahayagan sa aming kalagitnaan sa mga oras nito. Salamat, Panginoon. At dalangin ko kung ano man, Panginoon, ang balakid ng diablo, all the words of evil right now, all the deceiving spirit, in the name of Jesus, we bind you in Jesus' name. Salamat po. Nawa ang aming tenga ay ito ay gamitin instrumento ang lahat na aming maririnig, Panginoon. Ito ay tatago sa aming puso at isipan. Ito, God, ay magamit namin sa araw-araw na ipumuhay. Salamat, Lord, purihin ka, and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Again, isang kagalakan muling makapagbagi ng salita ng Diyos. Noong mga nagdaan po Sunday, 2 Sunday, tayo po ay merong ginagawang at meron po tayong tema this month.
Yun pong together. Natalakay po natin doon nung first Sunday, yung unity in Christ. Second Sunday, one body, many parts. At ngayon po, third Sunday, ang ating pong topic, it's all about the early church community. Amen? Sabi nga doon, what was the early church community like? How did the early Christians live out their faith together? Papapansin nyo mga kapatid, noong unang panahon, sa early church community, talaga naman pong kakaiba ang kanilang fellowship, kakaiba ang kanilang pagsasamahan, kakaiba ang kanilang ginagawang mga activity at bonding. Masusumpungan din natin dito, malalaman natin kung paano ba sila mag-get together, ano ba ginagawa nilang fellowship. Una po ito, the blueprint of fellowship. Sabi po sa Acts chapter 2, 42, verse 47, salamat po sa pagkakabasa kanina. Sabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Ibig sabihin, nung time pala na yun, during the early church community, yung mga talagang sila ay devoted dun sa tinuturo ng mga apostles. At the same time, sila ay nagkakaroon po ng fellowship at nagkakaroon ng breaking of bread at panalangin. Ganun po ang kanilang type of fellowship. Pag sinabi po kasi nating blueprint, yan po ay yung kung gagamitin natin salitang blueprint sa mga construction company o sa mga tinatayong gusali o gagawin palang project, may tinatawag po kasing blueprint. Ayan po yung pagbabatayan ng isang gagawing proyekto. Dalawa po kasi yan Mayroon tayong tinatawag na proposed plan and as-built plan. Yung proposed plan, before the project start. Ngayon, yun naman pong as-built kapag after magawa ang isang project. After matapos, yun po, ipapakita nyo. Blueprint po yun. Nandun po yung plano, nandun po lahat-lahat yun. Yung drawing ng isang project, ng building, ng mga system or everything. Again, pagka po sinabi kasing blueprint, yun po yung pinagbabatayan. Doon po nakasaad yung isang project. Ngayon, ang blueprint po ng fellowship noon sa early church community, ganun po. Talagang meron na talaga. Itong present time, ginagawa na natin yung fellowship, nagkakaroon tayo ng mga ganitong gatherings. Pero po sa early church, meron na rin sila. Yung sa atin kasi, lang tayo, medyo, yung panahon natin ngayon ay iba na sa panahon nila. Sila po ay traditional. Kaya, sabi ito sa verse 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostle. Talagang, sila po ay filled. Talagang, nakikita nila, tinitignan po nila, hindi lang doon sa pagkain ng sila po ay kumakain ng tinapay, at the same time, nagkakaroon sila ng fellowship. Sila din po ay aware dun sa pine-perform na tinuturo ng mga wonders, signs and wonders na para sa kanila. Sila po ay nakikinig, sila ay willing, sila ay devoted sa pakikinig ng mga tinuturo na apostle about the word of God o the gospel of Jesus. Kaya nung time na yon, meron na pong fellowship, meron ng gatherings. And sabi doon sa verse 44, all believers were together and had everything in common. Talagang pare-pareho sila. Kumbaga, pag tayo po, nung time nila, nandun sila sa fellowship, pare-pareho sila sila ay nagsasama-sama, ang lahat ay sumasampalataya. Sila po ay may pagkatakot. May pagkatakot po sila sa ating Panginoon dahil sa mga tinuturo ng apostol, namumulat po sila sa Word of God. Ganun po yun. Kaya, nagsasama-sama ang lahat, sumasampalataya at ang kanilang mga ari-ari ay tinuring na para sa lahat. Imagine niyo yon, during their time, yung mga ari-arian po ay para sa lahat. Kung albawa, meron ako nitong ganitong gamit, property,
hindi ko po yun i-consider na sa akin lang, kundi para po sa lahat yon ng kapatiran. Ganun po sila. Kamusta po kaya sa atin? Siguro kung mayroon tayo, masasabi mo sa sarili mo, sana all, no? Kung talagang ganun sa atin, yung ating fellowship, one for all for one, para sa lahat po yung meron ka. Sabi doon, in 46, every day, they continue to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Ibig sabihin po, everyday nagmi-meet sila. Tayo nga po. Ang meet lang natin, every midweek, Wednesday, tapos nagmi-meet din tayo, Sunday na. Doon naman po sa mga nasa nag-cater ng praise and worship team, nandito sila ng Saturday para po magkaroon din ng rehearsal. Parang matatawag na rin natin siyang gathering or meet. Kasi meron din kaming devotion before mag-start ang practice. Ganun pa, pero po sila, araw-araw. How much pa kaya kung halimbawa gawin natin yun? Sa magkasintahan nga, magkita kayo ng araw-araw, umabot kayo ng ages, para nagkakasawaan pa Naghihiwalay din, hindi rin nagkakatuluyan. Pero sa kanila po, everyday, meron silang fellowship, breaking of bread. Meron silang fellowship hanggang tahanan na dadala yun. Halimbawa, ngayon, nagkaroon tayo ng salo-salo, hanggang pag-uwi sa bahay, fest pa rin. Ganun po sa kanila. At siguro maaaring sa time nila, talagang ganun sila. Sabi nga doon kanina sa binasa natin, sa verse 42, they devoted themselves. Talagang devoted sila sa lahat ng tinuturo. Kaya siguro sila ay excited. They are willing to serve, to listen, to learn the Word of God. Ganun po sila kauhaw sa salita ng Diyos. Kaya yung fellowship, nag-start sa kanila, at sila ay talagang matatawag mo isang, yung kapag sabi nga, kapatid kay Kristo, ganun po. Sabi doon, nagtatahanan, tapos, sa 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added their number daily those who were being saved. Diba? Dahil sa merong fellowship, sila ay lumalago, nakikita po yun ng ibang tao. Kaya yung mga tao, nagjo-join sa kanila. Kaya ang Lord, nararagdagan sila. Kumbaga sa atin, nagpe-pray nga tayo, at least +1 di ba? Sa kanila, dahil dun sa kanilang pinapakita na fellowship and everything, gatherings, nakikita yun ng ibang tao. Kaya sila ay binibigyan sila ng favor. Binibigyan sila ng Lord na sila ay madagdagan every day and daily. Daily those who were, lahat naliligtas. Di ba? Yung mga tao nalulugod sa kanila. Kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Napakagaling, no? Siguro someday sa atin mangyari to, na makita din sa atin talaga yung ebanghelyo, at the same time masasave din natin yung mga lost soul. Amen. Dalawang bagay dito yung pinapakita yung pinaka-highlight dito. Sabi doon, number 1 doon, there are passionate in the ministry. Pangalawa, there are devoted in their faith and belief. Kasi alam nyo, kapag ikaw kapatid passionate ka sa ministry, marami kang pwedeng magawa, maraming pwedeng mangyari sa ministry, pwede kang makapag-disciple, pwede kang mag-train, kasi passion mo yun hindi pwedeng mawala. Alam mo, ang isang Kristiyanong may passion, hanggang ngayon nandito ka pa rin sa church, hindi ka mawawala sa ministry. Kung sa mag-asawa may sinasabing till death do us part, ganun din sa ministry, kasi may passion ka mahal mo yung ministry. Pangalawa, you are devoted in your faith and belief. Devoted ka. Hindi sa ibang bagay. May iba tayong mga kakilala dyan sa ibang religious group, sekta. Iba ang kanilang devotion. Sa iba sila devoted. Pero sa atin, isa lang po tayo, sa isang Diyos lang tayo merong devotion. Devoted, kundi kay Jesus Christ. He is the author and finish of our salvation. Diba? He is the way, the truth, and the life. Siya lang po yun. Siya yung ating sinasampalatayanan. Siya po yung ating pinaniniwalaan ng ating Panginoong Jesus. Wala na pong iba. Kaya po, ang blueprint ng fellowship noon, ganun po ka-intimate. Talagang ganun sila ka-passionate sa ministry. Yung kanilang pinangahawakan, talagang pinaniniwalaan nandun sila. Hindi nila yun iniiwan. Kaya nga, prayer natin someday dito sa church, lalo na magkakaroon tayo ng 35th anniversary na natin on Sunday, talagang
Sabi nga, may mga nawawala, may pinapalit ang Lord, pero talagang masaya pong maglingkod sa Panginoon kapag hindi nawawala yung passion mo at yung devoted mo sa pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Number 2 po, pangalawa, radical generosity. Isa po to sa bahagi ng mga nangyayari noon sa early church community. Sila po ay may radical generosity. Sabi sa Acts chapter 4, 32 to 35, all the believers were one in heart and mind. Diba? Isa lang po ang kanilang isip, isa lang ang kanilang puso, isa lang ang kanilang lahat ng mga mananampalataya no one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything that they had. Lahat ng kanilang ari-arian, yung mga mananampalataya noon, tinuturing nila, sabi ko nga kanina, yung kanya sa'yo, yung sa akin, yung sa'yo akin. Ganun tayo, parang sa isang tahanan, merong gamit dyan, hindi naman yung binili para sa specific person lang. Kagaya rito sa church, yung mga upuan na yan, hindi naman po yan para lang sa isa, para po sa lahat yan. Ganun po sa kanila. Kaya sa atin, yung salitang share your blessing, noon pa po nangyayari na yan. Yung sa'yo, sa kanya, yung akin sa'yo. Diba? Napakaganda sa atin nga, may exchange gift pa eh. Ibig sabihin, may nauna pa sa atin, mas pa doon, mas higher pa. With great power, the apostles continue to testify the resurrection of the Lord Jesus. Again, nung time na to, during the early church, talagang dahil sa kapangyarihan na binigay, taglay dahil sa binigay na authority sa mga apostles, sila ay naging tunay na patotoo. Naging tunay, sila patunay na nagpatotoo tungkol sa the resurrection of Jesus Christ. Sila yung naging patotoo. Sila yung naging buhay na patotoo para po dun sa mga mananampalataya noon na si Jesus umakyat sa langit, nabuhay yung ikatlong araw, nagpakita. Sila po yung nag-proof noon, sila po yung nag-witness doon para dun sa mga fellow believers. Kaya po, sabi doon sa verse 34, that there were no needy person among them, for from time to time those who owned land or houses sold them, bought the money from the sales. Di ba napakagaling lahat ng yung mga kapatiran, nagbenta ng property, ng ari-arian, binenta, yung napagbentahan, ibinigay, itinulong po dun sa mga apostol, sa mga pangangailangan nila. Alam nyo sa atin po, blessed ka kapag yung church mo, lalo na yun sa mga pastor, mga servant, talagang sinusupport ka ng ministry, yan po ay isang blessing. Talaga naman biblically, kailangan naman po talaga nating suportahan yung mga pastor, leaders. Alam nyo, para po sa akin, hindi lang naman po yung pastor o leaders. Dapat po, maski yung CMT, lahat ng workers dito, yung hindi man dito tumatayo rito sa pulpito, at least, nabibigyan natin sila ng support. Kadalasan kasi ang mga meron lang ganun, yung mga mega church. Pero sa atin naman, hindi naman tayo after dun eh. Mas masarap nga maglingkod sa Panginoon yung hindi ka nanghihingi ng kapalit eh. Di ba? Yung nagsiserve ka, may matanggap ka man o wala. Kasi alam nyo, may iba, di ko naman po sa nilalat, may mga ibang pastor, doon na lang po nakatingin eh. Kung ano yung bibigay sa kanila, minsan nagiging parang nakasanayan na lang ba na minsan nga namimit pa namin, nasaksihan namin. May pastor na ganun, talagang after siya dun sa material things. Nakakalungkot, na witness pa namin. Mga naging client kami na ganyan. Pagdating sa pera, dun sila after. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon kasi we are a generous church. Hindi man tayo mayaman, nakita natin yung needs. Naalala ko nga nun, meron tayo isang kapatiran, tinulungan natin dahil nagipit sila mag-asawa. Ako pa nga yung naghatid nung binigay nating tulong. Hindi man malaking halaga, pero alam ko nakatulong yun sa kanila. Marami pa tayong tinutulungan dyan. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng heart na mapagbigay, generous, matulungin, no? Kaya sabi dito po, pinapakita rito, dalawang bagay. They unite as one. Number one, they unite as one. Number two, they trust each other. Kasi po kapag tayo ay nagkakaisa, sila po nagkakaisa nung time na yun kasi hindi nyo yan magagawa kung wala kayong pagkakaisa. Hindi mo bibigay yung pangangailangan ng isa't isa kung wala po kayong
hindi kayo nagkakasundo, wala kayong pagkakais. At the same time, wala kang tiwala sa isa't isa. Kailangan po yun, number 1, yung unity and trust. Kaya po, may isa nga kaming client, tinawag ako nung gumagawa kami last week. Sabi, bro, sandali. May sinabi siya. Sabi, ano po yung pastor? Kayo lang kasi yung nakakapasok sa kwarto ko, kayong dalawa, sabi sa akin. May mga importante akong gamit dyan. Iwanan ko na lang kayo, pero kayo na lang bahala. Parang sinasabi niya sa amin, sana walang mawawala. Pero yung sinabi ko na lang po sa kanya ito. Sabi ko lang sa kanya, okay pastor, hindi naman po nakakabili ng tiwala sa 7-Eleven o sa Alphamart. Sinasabi ko sa kanya, yung tiwala, mawala yun, mahirap nang maibalik. Yun po yung pinupoint ko sa kanya. Kaya, importante po sa ministry yung trust. Dapat po tayong lahat dito, presently, yung ating church community dito sa local, dapat meron tayong tiwala sa isa't isa. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Number 3 po, embracing diversity. Ito po, yung yakapin nyo yung pagkakaiba nyo, yung difference nyo. Kasi alam nyo, maraming Kristiyano, magkakaiba. Doon nga lang sa 12 disciples, magkakaiba sila ng karakter eh. Di ba? Dito po sa passage na to, sa may Acts chapter 9, 26-28, sabi dito, ito po yung story, hindi ko na lang po babasahin yung kabuuan, pero ito po ay yung tungkol dun sa nung si Saul, bago po kasi naging Paul si Saul muna siya. Nung time kasi na yon, si Saul ay nagpunta sa Jerusalem. Sabi dito, verse 26, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that really was a disciple. Ayaw nila, natatakot sila kay Paul. Kasi alam naman nila yung buhay ni Paul before, bago siya, hindi sila makapaniwalang si Paul sasama sa kanila. Kasi unang-una si Paul, member dati ng Sinedrin. At the same time, marami po siyang pinersecute na early Christians, believers. Kaya natatakot sila. Verse 27, but Barnabas took him and brought him to the apostle. Dinala pa rin niya. At sinabi niya, he told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Ibig sabihin, sinama siya ni Barnabas dun sa team ng disciples para ipakilala si Paul na ang Panginoon ay nagpakita kay Saul at si Saul nung time na yon ay nangaral sa Damascus nang walang takot, pinangaral niya si Jesus. Kaya yun ang sinasabi sinabi ni Barnabas, ito siya, nangaral yan sa Damascus, wala yan takot. Pinakilala niya si Kristo doon. Fearlessly, sa pangalan ni Jesus, nangaral siya doon. Nagpakita sa kanya na sa journey ni Saul, si Paul, na tinawag siya ng Lord nung time yun. Kaya, si Saul ay tinanggap. In-embrace po siya ng ibang mga disciples dahil doon. Kaya po sa atin, may pagkakaiba-iba man tayo. Hindi tayo pare-pareho ng ugali, ng karakter. Pero kailangan nating intindihin, unawain ng isa't isa. Kasi yun naman po yung importante doon. Halimbawa, may umatin dito, may dagdag kunwari ng tattoo rito. Siyempre sa umpisa, hindi maganda ang impressions mo sa kanya. Pero, maaaring nakilala niya si Lord, dati nagkasamero noon dahil hindi naman niya alam pa yung katotohanan, hindi pa sa malaya. He is slave from sin. Kaya nung pumunta siya rito, kailangan natin siya tanggapin. Kailangan natin siyang pakinggan. Di ba? Kasi i-embrace mo nga yun. Kung ano man siya. Kaya kung paano mo in-embrace dito si Paul, ganun din. Kailangan nating malaman. Sabi nga nung dalawang bagay dito yung pinupunto Number 1, he embraced Saul, later known as Paul, despite his past as persecutor of Christians. Tinanggap siya ng team ng disciples kahit na siya ay dating persecutor sa mga early Christians. Number 2, their difference is not a barrier to serve the Lord. Hindi po yung naging hadlang para po
hindi nakapaglingkod si Paul. No? Yung barrier. Kasi kapag mahirap naman na magkakasama kayo, pinapangaral nyo lang naman si Kristo, isa lang ang goal nyo, kaya lang magkakaiba kayo, meron kayong pader, minsan nagkakaroon pa kayo ng disunite. Pero ito, dahil dinanggap nila si Paul, ano man ang pagkakaiba, sabi ko nga kanina, magkakaiba tayo, pero kailangan natin i-accept yun. Hindi pwedeng yung pagkakaiba natin, yun yung maging hadlang, maging barrier para hindi tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Number 3 po. Number 4. The role of hospitality. Sabi doon sa Acts chapter 16 verse 11 to 15, sabi doon, ito naman po ang story nito, yung kay Lydia, kung familiar po kayo. Hindi ko na babasahin yung kabuuan. Ito po ay nasa Acts chapter 16, 11 to 15. Ito po yung nag-travel sila Paul, tapos naghahanap sila ng isang lugar na kung saan para mapagdausan nila ng prayer, ng isang gathering or fellowship. Tapos sa pagpunta po nila doon, pagpunta nila doon kasi nung bumunta sila doon, Sabbath day, araw ng pamamahinga sa Tagalog. Sabi doon, jump up tayo rin sa verse 13, on the Sabbath, we went outside the city gate to the river where we expect to find the place of prayer. We sat down and began to speak to the woman who had gathered there. Meron kasi itong grupo ng kababaihan na nag-gathered, kinausap nila. Tapos doon, yung isa doon, nag-gathered nila, nandun sila, may isa doon babae. Sabi doon, verse 14, one of those listening was a woman from the city of Thyatira, named Lydia. Kaya doon po sa gathering na yon, ginathered nila, women, meron po doon isang nakinig. Ang pangalan nga si Lydia, isa po siyang businesswoman, nagbebenta ng purple cloth, yung kulay violet sa ibang salita, yung kulay niya violet na mga tela. Ngayon, sabi doon, she was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Ang galing kasi ito po si Lydia, binuksan niya ang kanyang puso, pinakinggan niyang word of God na shinare ni Paul. Mag-manifest sa kanya yun, nagrema yun sa kanya. Kaya po, yun po ay naging response kay Paul. Nag-response po yun. Si Paul nag-message, nagkaroon kaagad ng response. Sabi doon sa verse 15, when she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. In-invite sila Paul ni Lydia. If you consider, sabi ni Lydia, if you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Diba? Hindi nga nakatanggi si Paul Kasi hindi nila mapahindihan dahil siya yung nag-offer. Siyempre, ikaw nga naman, bisita ka. Pumunta ka sa isang lugar, wala ka namang kakilala doon, tapos inoperang ka. Siyempre, gagrab mo. Kaya nga po dito sa atin, lalo mga kababaihan, alam ko naman, napaka-accommodating, pumunta ka sa kanila. Kagaya kunwari kila Ate Janet, pag ditimpla ka pa ng kape niyan, Ate Rose, pumunta kami dyan, kasama ko si Met, pinagtimpla rin kami. Tatanungin ka pa kung kumain ka na, ganun. Kila Ninang Helen, and so on sa atin, sa mga women. Alam ko naman, kahit hindi pastor, kahit kapatiran, pag nakita natin, siyempre, may o-offer ka. Hindi mo naman sasabihin na, matagal ka pa ba? Ganyan, hindi Mag-o-offer ka ng something na pwede mong iserve, di ba? Kaya po dito, napakaganda kasi si Lydia nakinig ng Word of God, nagkaroon kagad ng impact sa kanya. Ano po yung pinakapunto rito? Number 1, her heart is open in the Word of God. Ang puso niya bukas sa salita ng Diyos, kaya po nagrema kagad sa kanya, nagmanifest ang Word of God. Number 2, her heart is open to accommodate the ministers of our Lord. Si Paul, in-accommodate niya dahil bukas ang kanyang puso na tumanggap dahil sa salita ng Diyos. May domino effect yun. Kaya po sa atin, kapag tayo ang Word of God ay nasa ating puso, mabubuksan din po tayo para mag-accommodate. Di ko nga makalimutan noon, nung nasunog yung church, talagang binuksan po namin yung bahay, yung tahanan namin para sa mga youth. Kasi nung time na yun, walang matambayan, hindi naman pwedeng laging pupunta dun sa nagpahiram sa atin ng
ng pwesto dyan sa may Kamagong. Talagang inopen namin. Nagkaroon pa nga noon ng issue na nai-istorbo daw kami, nagugulat pa kami mag-asawa. Pero hindi naman po ganun yung nangyari dahil siguro baka mga hearsay lang. Nagulat na lang kami, pinatawag kami sa bahay nila pastor. Tapos nung nagbi-meeting na kami, sabi ni Ninang Helen, wala naman palang problema Bakit sinasabi? May mga ganun pa. Sabi ko nga minsan, nag-accommodate ka na, may mga nasasabi pa. Pero alam nyo, as long as yung puso mo bukas para dun sa mga tao, sa mga kaya mong tulungan, wala naman pong walang problema dun. Kasi kung ito nga si Lydia, nagawa niya kay Paul. Payo pa kaya? Sila early church. Tayo, napaka-modern na. Kung hindi mo minsan mapatuloy sa bahay mo, pwede kayong kumain sa labas, doon kayo magkita. Amen? Number 5 po. Point number 5, perseverance amidst challenge. Ito po yun, yung pagtatyaga sa panahon ng sinusubok tayo, kailangan po natin yun ipakita. During the test, the trials, kailangan natin ipakita yung perseverance. Sabi po sa Acts chapter 14 verse 22, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Ayan po yung pinayo ng mga apostol sa mga believers ng disciple. Ini-encourage nila yung mga tao na magpatuloy. Remain true to the faith. Maging totoo ka sa pananampalataya mo. Kailangan magpalalakasin yung loob. Palakasin yung loob mo. Kasi alam nyo, sabi nga, talagang pag hindi ka kaagad basta-basta makakapasok sa kaharian ng Diyos, talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Kung natatandaan nyo yung story ng mayaman, nagtanong kay Jesus, paano magpunta ron? Anong sinagot ni Jesus? Ibenta mo yung mga kayamanan mo. Kasi lahat naman daw ng kautusan, ginagawa niya. Nagbibigay siya, nag-iika po siya, etc. Pero ang sinabi lang sa kanya ni Jesus, pagbili mo yung mga ari-arian mo. Kasi ganun kasi yung sa early church, di ba? Ganun. Sa dinanas nila ng mga apostles noon sa early church community. O sige, benta mo. Tapos itulong mo yan sa mahihirap. Parang sinasabi dyan ni Jesus, i-share mo yung blessing mo doon sa mga nangangailangan. Kaso, tapos ang sinabi pa ni Jesus doon, tsaka sa akin ngayon sumunod after mo gawin yan. Kaya lang, hindi sumagot yung mayamang binata, tumalikod siya. Na sobrang yaman pala nung binata na yon. Kaya nasabi doon ni Jesus na mas mabuti pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman. Again, sabi doon, the main point dito sa perseverance amidst a challenge ay number 1, encouraging one another. Number 2, having true faith for the Lord. Number 3, stand firm for God's glory. Yan po yung tatlong bahagi na kailangan dyan. Kailangan i-encourage natin ang isa't isa sa panahon natin ngayon. Kung ang early church nagagawa nila yon, kaya rin po natin gawin yun. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kailangan po nating i-encourage. Minsan kahit na sablay talaga, hindi mo naman siya para hindi siya ma-disappoint. Sasabihin mo talaga sa kanya, bro, kaya mo yan. Ito lang, pagbutihan mo lang. Sunday, magiging mas better and best yung kaya mong gawin. Kaya kailangan talaga meron kang totoong pananampalataya sa Panginoon. Yun ang importante dyan. Kailangan hindi ka gaganon-ganon. Minsan nandito ka sa kaliwa. At the same time, stand firm for God's glory. Manatili ka. Huwag mong iwanan yung poste mo. Dapat nandiyan ka lang. Hanggang dumating ang Panginoon, nabutang ka niya kasi yun ang ikakarangal niya. Question. Ito po tayo sa question. Dito na po tayo magtatapos. Sabi doon, how can we create a sense of community in our church today? Yun po yung tanong, ano bang magiging sense mo sa church? Community ngayon, ba't ka nandyan? Ano bang sense mo? Ano ba kailangan mong gawin para makapag-create ka ng something better sa ating church community? Pangalawa doon, what are some ways we can share our faith with others? Paano mo i-share ang iyong faith? Sa ibang tao, sa kapwa mo, sa mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay. Diba? Ito po yung mga bagay na kailangan nating gawin as a church community, as a local church community.
dito po sa Napico, sa kahabaan ng Camyas and so on, dito po sa Barangay Manggahan. Alam niyo, yun naman po yung goal ng ng mga pastors. Sa CPMA, yan po yung naging goal. Magkaroon ng community transformation. Sabi po doon, ito po yung mga kailangan. Number 1, we must passionate in the ministry. Number 2, we must devote in our faith and belief. Number 3, we must unite as one. Number 4, we must trust each other. Number 5, our heart must open in Word of God. Number 6, our heart must open to accommodate each of everyone. Number 7, we must encouraging one another. Number 8, we must having our true faith for the Lord. And lastly, number 9, we must stand firm for God's glory. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na aming narinig, aming napakinggan. Unay nga na napakabuti mo. Lord, kung paano ka nagbigay daan sa early church community noon, paano sila nagkakaroon ng mga fellowship gatherings, activity para sa inyo, sa tulong ng mga apostol. Salamat po. Dahil hanggang sa mga panahong ito, sila po ay nagbibigay inspirasyon sa amin. Salamat po sa buhay ng mga nauna sa aming mga believers. Ganon din sa mga buhay ng apostol na sila ang nagbigay daan para maipangaral ang salita mo. Salamat po. Dalangin namin, Lord, sana hindi lang yun natatapos doon. Sana po, Panginoon, kahit sa pagtagal-tagal ng panahon, dumating man, lumipas man ang maraming panahon hanggang sa pagbabalik mo, hindi sana hindi kami magbago. Pagkos yun ay magsisilbing inspirasyon sa amin na itutuloy namin hanggang sa mga panahon na ito. Kung saan tutuloy namin, Panginoon, yung nasimulan ng mga apostol, ng mga kapatiran noong sa unang sa early church community, dito ngayon sa aming local church community sa Napico. Salamat po, gamitin mo ang bawat isa sa amin, maging channel of blessing kami sa ibang tao. At someday, Panginoon, patuloy mo kaming pagpalain kung paano mo, Panginoon, binless ang mga church noon, maging sa panahon namin ngayon ay mararanasan din namin ang biyaya. Salamat, purihin ka. Sa iyo lamang namin, Panginoon, maingat binabalik ang lahat ng kapurihan. Pasalamatan. Pangalan ni Jesus, nalakpakan po natin sa Diyos. Amen. Mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Na-bless po ba tayo? Amen! Tayo ay na-bless. Ngayon, ibalik naman po natin ang pagpapala para sa ating Panginoon. Para naman po sa ating pagbibigay, ang lahat po ay makibukas sa Mateo 6:1-4. Mateo 6:1-4. Sabi po dito sa salita ng ating Panginoon, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay panagaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 3. Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. 4. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Lahat po ay maaari na pong magbigay para sa gawain ng ating Panginoon. One of the best ways that we can prove that we love the Lord. Amen. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you
you give to the Lord. Give Him love. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, naming makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri sa iyo. Itinataas namin ang iyong dakila at banal na pangalan. Panginoon, narito kami, ang inyong mga anak, Panginoon, ay naghahandog sa inyo, Panginoon, ng buong puso, kaluluwa at ng aming espiritu, Panginoon. Dalangin namin, O God, sa mga oras na ito, na magamit ito, Panginoon, sa ikalalago pa, Panginoon, ng iyong gawain. At dalangin ho namin, Panginoon, sa mga oras na ito, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nagbigay, nawa, Panginoon, ibalik mo yung pagpapala, Panginoon, na nagmumula po lamang sa inyo, Lord. At dalangin ko rin, Panginoon, sa mga kapatid namin, na bagamat hindi man nakapagbigay, alam namin, Panginoon, yung puso nila, Panginoon, sa inyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, sa kanilang mga buhay, patuloy mo silang pagpalain, kung anuman, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, naway matugunan ito, Panginoon, sa araw-araw. Lord, salamat po sa lahat ng biyayang ibinibigay mo sa buhay ng bawat isa. Tunay, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang pagpapala mo sa buhay namin ay sapat, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo. Tunay na napakadakila mo. Panginoon, hindi sukatan ang pera sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin. Bagkus, Panginoon, ang buhay lamang namin, Panginoon, ay malaking pagpapala na, Panginoon, na binibigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na makapaglingkod sa inyo, Panginoon, sa anumang aspeto sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng aming buhay sa inyong harapan. At patuloy naming panalangin, Panginoon, bilang inyong lingkod, na tulungan mo kami, samahan mo kami, na mas masuportahan pa namin, Panginoon, ang iyong gawain na mula sa aming mga puso, dakilang Diyos. Salamat po sa araw na ito. Sa inyo lamang, Panginoon, ang walang hanggang kapurihan, kapasalamatan, at nag-iisang kaluwalhatian sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Dahil lahat ay magsabi ng Amen! Good morning. Okay, salamat sa Panginoon sa araw na ito na tayo ay muling nagkasama-sama at nagkatipon sa ating pananambahan sa Panginoon. So, praise God sa mga ginamit ng Panginoon sa araw na ito. Mula po kanina sa ating call to worship, pinangunahan po tayo ni Vanessa Asas at sa scripture reading si Jermaine Taton, at sa call to offering katatapos lang ni Ate Jenny Rose Vasquez. Yan. At of course, ang ating speaker, Pastor Vlad Venus. At syempre, ang Taton Brothers, ang ating mga musicians. Okay? So, for our announcement, we'll be having every Wednesday we are having our prayer meeting, at 8 o'clock. Sama-sama po tayo manalangin. Kanina po doon sa ating binasang text, sila po ay nagsasama-sama through the word, through the breaking of bread, and through prayer. So, tatlo po yung nabanggit doon, Apostles' teaching, breaking of bread, and prayer. So, yung kanila po, araw-araw nila ginagawa. Araw-araw sila nagmi-meet, Nag-aaral sila salita ng Diyos, nag-co-communion sila, at nananalangin sama-sama. So tayo po, once a week lang natin ginagawa. Sana po, suportahan po natin, makibahagi po tayo, mag-join po tayo sa prayer time every Wednesday at 8 p.m. And of course, meron po tayong gawain sa mga kabataan every Saturday at 5 p.m. at every Sunday after the service. At syempre sa Children's Ministry, every Friday, every Saturday din, at 3 p.m. Yan. Okay? At sa susunod na linggo po, ay tayo po ay magsa-celebrate ng ating 35th anniversary. Kung sa tao po ito, kung lalaki ito, binatang-binata na. So, tayo po ay nasa 35th year na ng ating
But of course, di naman tayo dito nag-umpisa. Nag-start ito doon sa area ng Manggahan, doon sa may barangay hall. No? At anong year nga ba tayo nalipat dito? No? So, hindi ko na rin matandaan. Pero kaya inabot tayo na nasa 35 na tayo dahil hindi po dito nag-umpisa. Mga 1989 na tayo, no? Somewhere along that year, no? Nalipat tayo dito, no? And through the years, salamat sa Panginoon dahil sa dami na ng ating pinagdaanan, sa dami na ng nag-come and go, no? Nagulat nga ako nung nag-apply ako ng doon sa PSA, kasi nire-require kami na magka-list ng members, at least 200 members. No problema ako nung una, saan ko kukunin yung 200 members na yun, no? So, through the years, binalikan ko po yung mga tao dito sa church na dumating at umalis, no? So, nagulat ako, lumagpas pa sa 200 yung nailista ko, no? So, through the years, hindi tayo iniwanan ng Panginoon, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, at yung kanyang faithfulness ay patuloy na ipinararanas na sa atin. Our theme for this year is reaching out to the community and beyond. No? Hindi lang dito, kundi maging sa labas. No? So sana makakontribute tayo doon sa flagship program ng Kamakop na +1. No? Kaya meron tayong beyond. No? Yun yung ating +1. No? So, of course, dito rin pwede tayo mag+1. Kaya nga, in-encourage ko pa rin kayo na yung inilista nyo nung September doon sa ating Bring a Friend ay pag-pray pa rin natin. And patuloy po natin silang invite pa rin. No? So, praise God sa mga ginagawa niya sa ating simbahan at sa gawain ng Panginoon. So, this will be at 2 p.m. No? Magsa-celebrate po tayo. Magsisimula po tayo at 2 p.m. No? Para hindi tayo masyadong nagmamadali. No? At syempre, yung ating speaker din, kasi meron pa rin siyang church, kaya nag-adjust po tayo para makasama natin siya. No? So, ang ating speaker is Pastor Wilhelm Berhom, na naging matagal ding naging kasama natin sa gawain na ito, naging bahagi din ng gawain na ito. No? Halos sabay po kami, nauna lang ako na ilang buwan sa kanya kasi year 2000 nung nag-start po siya dito sa atin. Ako naman ay later part ng 1999. No? So, kaya ilang taon din po natin siyang nakasama sa hirap at ginhawa. So, salamat sa Panginoon. No? And siyempre, ang mga kababaihan po ay magkakaroon ng gawain. Ang Zone 2 Women's ay magkakaroon ng Christmas Fellowship sa December 9, 2023. Ito po ay Sabado at sila magsisimula ng 9 a.m. hanggang sa magkasawaan sila, 9 to sawa. Kasi nakalagay dyan, 9 a.m. onwards. So ito po ay gagawin sa Jesus Holiness Alliance Church o sa J-Hub, ito po sa Floodway. At ang kanilang po speaker is Pastor Jonathan Lakila. Yan. So ito naman yung ating mga natitirang celebrants for the month of September. No? Yung mga nauna ay natapos na. So ito yung mga natitira pa. Ito ay medyo belated na rin tong isa kasi ito ay nag-celebrate kahapon. Yan. Happy birthday belated kay Micaela Abiota. At ito meron pa tayong isang aabangan. No? 26 na ating anniversary. Siya naman ay kinabukasan. Ako, mukhang isasabay na niya ito sa anniversary. No? So, abangan po natin ito sa November 27. Yan, si Alexis Vasquez. Advance happy birthday kay Alexis. Dati sabay sila ni Tita Bing. Kaya lang, na-promote na si Tita Bing. Kaya, wala na siyang kasabay ngayon. So, yan. So, salamat po sa Panginoon sa ginawa niya ngayong araw na ito. At tayo po ay muling magsama-sama sa pamagitan po ng ating sama-samang pananalangin. Babalik po ulit natin kay Pastor Vlad. Tayo po tumayo para po sa ating closing prayer.
Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa tanghaling ito, sa pag-iingat mo sa amin mula kaninang umaga. Salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo, sa hininga na patuloy mo sinusustain sa amin everyday. Lord, salamat sa lahat ng ginawa mo sa buong isang linggo na lumipas. Salamat po sa mga napagtagumpayan namin, sa aming trabaho, sa mga opportunity na dumating, sa mga accomplishment, Panginoon, for everything, Lord. Thank you for everything, God. Patuloy ka namin pinapupurihan sa lahat ng ginawa mo sa amin. Salamat, Lord. Kulang pa yung salitang salamat para maibalik namin ang lahat-lahat sa inyo, Panginoon. Salamat, God, sa aming gawain. Salamat sa mga kapatiran na nagbigay ng oras para makinig ng salita, sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, dalangin ko nga, God, sa buong isang linggo na darating sa buhay ng bawat isa, sa mga pamilya namin, mahal sa buhay. Ikaw, God, ang patuloy na mag-ingat sa amin. Sa lahat, God, ng aming mga gagawin, Ikaw, God, ang patuloy na manguna. Pangunahan mo kami. Samahan mo kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu sa aming mga trabaho, sa opisina, sa lahat, Panginoon, ng naghahanap buhay, sa mga estudyante, maging, Panginoon, sa mga naghihintay ng result ng kanilang mga board exam, Panginoon. Lord, kung anong kalooban mo, let your will be done, Panginoon. Pagpalain mo, maging yung may mga problema, may mga pasanin, may mga karamdaman. Lord, we pray right now in the name of Jesus. Ikaw, God, ang magbigay ng comfort sa kanila at kagalingan. Even, Panginoon, kay Nanay Nene, Lord, we pray for healing right now in Jesus' name. Kung ano man, Panginoon, ang mga pangangailangan niya, Lord. Lord, yung mga gamot na tinitake niya, Lord, maging instrumento ito para sa madaling niyang paggaling. At dalangin ko rin po, Panginoon, samahan mo rin kami sa aming pakikibaka sa buong isang linggong ito. Sa lahat ng aming pupuntahan, Panginoon, Ikaw, God, ang siyang manguna sa amin. Ingatan mo kami sa aming biyahe, sa mga nagmamaneho ng motor, ng sasakyan, mga nagkukommute. Cover us, Lord, with your holy precious blood sa aming pag-alis sa tahanan hanggang sa pag-uwi. Dala-dala namin, Panginoon, ang iyong patnubay at gabay. Ganon din po, Panginoon, we pray sa aming nalalapit na church anniversary on Sunday. We pray, God, na gabayan mo kami sa lahat na aming gagawin, Lord. Technically, sa aming mga pangangailangan, sa mga manpower, sa budget, Lord, Ikaw, God, ang mag-sustain. Alam namin, you're the great provider, Lord, of everything. Maging, God, dalangin ko po, Panginoon, na ingatan mo rin kami, maging ang bumubuo ng NCAA family sa aming senior pastor, sa kanyang family, maging sa amin, sa CMT, sa mga leaders, sa lahat ng ministry, Panginoon, sa church. Cover us, God. Ikaw, God, ang magbigay sa amin ng wisdom sa lahat ng aming gagawin para sa aming paglagupa sa iyong gawain, Panginoon. Ingatan mo kami, God. Samahan mo kami, God. Ikaw, God, ang patuloy na magbigay sa amin, God, ng lakas na sa lahat ng pagkakataon na kami ay nalulungkot, kami, Panginoon, ay may mga bagabag, Lord, palitan mo nga ng kagalakan sa pangalan ni Jesus. Kaya, God, patuloy ka namin pinupuri, binabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. Magandang tanghali po sa ating lahat. Tayo po'y magkamahal.